Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Nako, pinagpiestaan po sa social media, napakarami po mga comment. At siguro bawas muna tayo ng ilan. Pinagtutulungan po Karek si BP Sara, dapat sa 2025 budget lang uusisain, hindi ang 2023 at 2024. Tapos na po yan. Ang agenda po dyan, Karex, 2025 budget, hindi po 2022. Tapos na po yung 2022 budget hearing, sabi po ni Tata Bert, ng Giginto, Bulacan. Ano ba yung pinagtatalunan nila? At napakaraming mga comment dito, ha? Dahil dun po sa pagtalakay po ng mababang kapulungan, doon po sa pondo, napakatagal na po niyang pondo na yun na pinag-uusapan. Ito po kasing sa pagtalakay mga kaibigan dyan sa mababang kapulungan, siguro, ito may kaugnay po dun sa Office of the Vice President, yung 2025 budget. Kabilang po dun sa mga natalakay, saan po ba ginastos? Yan sinasabing confidential fund ng OBP nung nakaraang taon mga kaibigan. Kumbaga nagkainitan si BP Sara at saka si Congresswoman Franz Castro. Kumbaga wag mong pagdidikitin. Baka mag-abot po yung dalawa kumbaga konti na lang sisiklab na ho sa galit si Vice President Inday Sara. Nagkainitan po sila doon po sa gitna ng pagdinig. Dahil sinabi po doon ni BP Sara Duterte na wala naman daw pong confidential fund yung kanyang opisina doon sa sunod na taon. Kumbaga ang pinag-uusapan kasi dito, 2025 budget. Kaya nga nag-react yung mga supporter po ng DDS. Teka, 2025 budget ang pinag-uusapan. Bakit naungkat po yung 2022-2023 budget? Kaya sumiklab po yung galit ni BP Sara. Ang depensa naman po ni Congresswoman Franz Castro, teka, ba't hindi po maipaliwanag di ba? Kaya nagkainitan dun sa pagdinig dahil sinabi po doon ni BP Sara na wala naman daw pong confidential fund. Kaya ang ginawa, tinanong po siya ni ACT Teacher Party List Congresswoman Franz Castro yung mga pinaggastosan ng OBP anong lasa 2022. Kaya sinabi naman po ni Castro na hindi daw po masagot. Kumbaga hindi po maipaliwanag ni BP Sara, yung sinasabing pag-usisa doon sa pondo ng OBP, Office of the Vice President. Kasi ito si Franz Castro talagang number 1 na kritiko. Kumbaga umpisa pa lang, hindi po siya ka-frequency. Di ba nagsampa pa nga po ng kasong cyber libel yan akit dating Pangulong Digong. At yun po'y tinawanan lang ni na Attorney Harry Roque nung kalaunan i-dismiss dyan po sa Quezon City Prosecutor ng DOJ. At si BP Sara nag-iisa lang doon na humarap sa Congress hearing mga kaibigan. Halos lahat po yan nagpapalapad na po ng papel, di ba? Kaya antabay po tayo Ang pinag-uusapan po dito yung nalalapit na midterm election kumbaga ito sinasabing napapanahon panahon po nila ngayon Simple lang po ang paliwanag po ng ilang congressman, ipaliwanag kung paano ginastos yung sinasabing budget. Kumbaga hindi po sila magkaintindihan Kaya nag-react po dun yung mga ilang taga-suporta ni BP Sara. Teka, ang pinag-uusapan natin, 2025 budget. Mga nagdaan taon pa yan Kaya antabay po tayo Sinisikap po namin makausap mga kaibigan si Congresswoman Franz Castro At mamaya balikan po natin ang tawag Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.